Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang umaga. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, no? Sa mga kapwa ko din po OFWs around the world, hello, good morning. At sa mga kapwa ko din po Muslim around the world, Ramadan Karim. Start na po ng Ramadan ngayon, no? Ang fasting. Pero hindi pa po ako fasting sa isang kadahilanan. Kaya pwede pa ako magmura ngayon. So, dito tayo sa tulay na bumagsak na may 1.2 billion ang halaga. Tapos, maganda lang, no? Yung plano, yung construction, kung paano ginawa. Parang ibang mga babaeng mga magaganda. Maganda nga tingnan ang mukha, sexy, pero marupok. Ganun ang tulay ng tawag dito, Isabela. So ayon dito sa official statement ng Palasyo yata 'to, Palasyo de Palakang Polvoron. Oo nga, kasi may logo ng Bagoong Pilipinas, nanlilimas. Kasi sinisisi ngayon ng mga putang inang vloggers, gaya ni Coach Jared, sino ba ito? Yung Benji Contreras na tumandang paurong ang putang ina. At yung iba pang mga bayarang vloggers ng Marcos kay Duterte. Bumagsak sa administrasyon ni Marcos, Duterte ang sisihin. So ayon dito mga lalabs, mga bayot sa official statement ng DPWH. Sana ba ito? DPWH Regional Office number 11. Number 2 ba to? On February 27, 2025, at around 8 p.m., the third span from Kabagan side with a length of 60 meters of the arc bridge of Kabagan Santa Maria Bridge along Kabagan Santa Maria Road, Isabela, collapsed. Ulitin nga natin. Gumuho daw, collapse when a dump truck carrying boulders with a calculated approximate gross vehicle's weight of GVW of around 102 tons passed on it. Ano ngayon? Kung may ganun kabigat ang dala, yung isang malaking dump truck, ikalsada yan eh. So ano pala yung kaya lang ang capacity ng tulay na yon na dadaan dyan? Habal-habal? Gumawa lang kayo ng tulay dyan para pang motor, pang habal-habal, pang kutsi, putang ina. Dapat lahat. Dapat tibayan. Tapos, isisisi nyo pa ngayon dito sa dump truck kung bakit gumuho yung tulay. Nakahanap sila ng masisisi. So ngayon, ayon sa mga putang inang vloggers ni Bongbong Marcos ng mga bayaran, kay Duterte daw yun nag-umpisa. So ayon dito, pinabulaanan yun na fact check itong mga putang inang vloggers ni Bongbong Marcos ng DPWH Regional Office. Pahiya kayo ngayon. Bleh. Dahil ayon dito, hindi, nag-umpisa pa ito daw, the construction of the bridge started on November 2014. So kay Pinoy administrasyon to. And was completed on February 1, 2025. So hindi yun Duterte. Marcos. So dahil siguro, iwan natin kung bakit sa panahon ni Duterte dito natapos. So natapos ito daw, tandaan natin ha, nag-umpisa ang construction ng tulay na yan 2014 at natapos
February 1, 2025. Saan na ba ito? At ang cost nito ay 1,225,537,087 pesos and 92 centavos. 1 billion ha. Tapos hindi pa naumpisahan. Hindi pa naumpisahan. Yun pa lang. Ano pa lang. Kabubukas siguro. Guho agad. Ganito ginagamit, binababoy ng mga politiko ang kaban ng bayan. Bakit Duterte ang sisihin ninyo? Marcos administration na tapos. February 1, 2025. O, kumakailan lang yun. February 27. Gumuho. Tapos sisi kay Duterte. So sabi pa dito, bridge and approaches, the total length of the bridge is 990 meters, consisting of 12 arch bridge with a span of 60 meters, layo din, 1 kilometro, and 9 spans of pre-stressed concrete girder, or tinatawag ito PSCG, type 4B, and the total length of approaches is 664 dastin in meters. The contract of the bridge is RD Interior Junior Construction. So, sino may-ari nito? Politiko ba ito? Kongresista ba ito? Or senador? Further analysis on the cause of failure is still ongoing, and DPWH Region 2 has requested experts from the Bureau of Design and Bureau of Construction in the Central Office to conduct further evaluation and assessment. Hindi sila ang sisihin ninyo, DPWH, at mismo ang nagmamay-ari itong construction na RD Interior Junior Construction, dahil of course yung budget nasa DPWH yan, at dito sa kumpanya ng construction na to, sila ang nagmikos-mikos dyan, kaya yan gumuho, substandard. Tapos ngayon ang lakas ng loob pa ng mga anti-Marcos, anti-China na mga mga loyalista nga, no? Na sinasabi nila pag made in China daw ay peke. O ano ngayon ang tulay? Tanong, made in China ba ang gumawa niyan, kaya peke at gumuho, wala pa isang buwan? O, made in Philippines. Ganito tayo, binababoy mga lalabs, mga bayots ng tulay ng politiko. At hanapin natin kung ano itong pangalan ng ano na to. Sino ba? Sino ba yung, pag may mga marurunong din mag-research, magaling, no? Sino itong may-ari ng kumpanya na to na RD Construction Company? Sila. Politiko ba to? Karamihan ng mga kongresista dyan tumakbo, party list, tumakbong congressman, congresswoman, nagmamay-ari ng mga construction company, kaya humihimo dyan sa tumbong at bayag ni Martin Romualdez para mabigyan ng mga project ang kanilang mga kumpanya, mga construction ng kampanya kagaya ni Adyong, yung si Zia Adyong. At saka yung One Rider Party List, 2 billion ang project niyan. Mula sa DPWH dahil kumakahon in favor of tambaluslos. So Duterte ba? Hindi. Yung mga putang ina ninyo na mga bayarang mga vlogger at mga tanso dyan na mga loyalista nga,
Hoy, puro kayo Duterte ng Duterte. Natapos yan February 1, 2025 under bangag at ngiwi administrasyon. Tapos ngayon gumuho dahil sa sobrang to harap-harapang korupsyon to sa taong bayan. Mga lalab sa mga sisi ninyo kay Duterte. Diba? Utangin na nyo.